'di ba? Ayan, so punta tayo sa ating lesson last last week, yung ating continue about series natin na The Uncommon Life. Amen? So, ibig sabihin, pag sinabing uncommon life, para lang makakatch up si Erica at si JB, pag sinabing uncommon life, ito na yung mga buhay na wala na tayo sa dating buhay natin. Amen? So, ito yung bagay na makikita natin yung difference natin between yung buhay natin na dating parang common lang. Ngayon na nakakilala na tayo sa Panginoon, nagiging uncommon siya. Hindi siya nagiging katulad na dati ng respond natin. Kasi iba na yung pagtawag na ng Panginoon sa buhay natin. So tayong mga tao, pinili tayo ng Panginoon. We are priesthood, sabi nga, holy nation, at we are God's special possession. So mahalaga na alam natin yung ating katayuan o yung ating posture o position sa harap ng Diyos. So God doesn't tolerate us. Amen? Tinetreasure niya tayo. We cannot live na set apart until we know that we are set apart for someone. Amen? Malalaman lang natin na nakahiwalay na tayo sa mundong ito kapag merong Diyos katulad ng Panginoon na pinapaunawa niya sa atin kung paano tayo mag-set apart sa mundong ito. Amen? So, yung first na ano natin, na topic natin sa Uncommon Life, amen, binilt, hindi lang ito basta binilt sa good intention. Binilt ito sa strong foundation. And at ang foundation na yon, walang iba kundi yung unshakable love ng Panginoon. So, love is the foundation. Amen? Tapos, yung obedient is our framework and transformation is the result. Resulta yung pagbabagong buhay natin, yung nababago yung buhay natin. Katulad ng pinag-usapan natin before, na yung dalawang tao na nagtayo ng tahanan nila, yung isa sa bato, yung isa sa buhangin. Amen? So doon makikita natin yung dalawang definition na between sa dalawang builders na may dalawang kind din ng pag-respond kung paano silang nakarinig ng salita ng Diyos. So dito, pinapaunawa sa atin na hindi lahat ng nakakarinig ng salita ng Diyos, amen, alam nila kung paano magre-respond sa Panginoon. Amen. Kaya hindi lahat no, nakakaunawa. Kaya napakahalaga na tayo, nabibuild tayo sa foundation ng pagmamahal ng Panginoon. Hindi lang basta religion na nagsisimba ka, na humihingi ka ng tawad, and then paglabas mo sa simbahan, yun pa rin yung bukang bibig mo, lagi ka nagmumura, iba pa rin yung way ng buhay ng living mo, amen, na parang wala tayong narinig at para tayong walang natutunan sa Panginoon. So mahalaga na nakikinig tayo. We are good listener. Amen. At nakikita natin, i-value yung love, yung pagmamahal ng Panginoon, amen, na hindi lang sa bibig, kundi sa puso. Yung nagkakaroon tayo ng totoong relationship sa Kanya, nagdidesisyon tayo na mahalin siya ng fully, with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Because it is decision. Decision na mahalin natin ang Panginoong Diyos. Decision din na nagmamahal ka ng tao, ng kapwa mo. Hindi to basta emosyon lang. Amen? So, mahalaga din na alam natin yung love God fully, and pangalawa, yung tinatawag na horizontal relationship is love people authentically. Hindi peking pagmamahal, hindi pakitang tao. Yung binavalue natin yung same way ng pagmamahal natin sa kapwa natin na katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. So, bakit ito mahalaga? It is not about religious rule. It's about relational realities. Amen? So, kailangan nagkakaroon tayo ng pamumuhay na chine-check box natin yung ating pamumuhay na nagagawa nga ba natin?
na manalangin, mag-church, at magbigay ng oras sa Panginoon. Amen. Kasi kung totoong nagmamahal tayo sa Diyos, dapat dinadrive tayo nito sa pagmamahal sa kapwa natin. So, living the uncommon life sa pamamagitan ng imbitasyon ni Jesus Christ sa buhay natin is not about religious rule. It's about relational relationship. So, how will we respond sa invitation na yon? So, doon natin pinag-aralan yung different, same invitation and different respond katulad ng pinag-aralan natin sa buhay ni Peter. Diba, nung tinawag siya ng Panginoon, binitawan niya yung kanyang net at sumunod. And ganun din sa boat builder na nakarinig ng same word. Kahit kayo ngayon, iba't ibang kabataan na nakakarinig ng same word. Pero paano ba tayo nagwo-walk? Paano tayo lumalakad at paano tayo tumatayo sa salita na narinig natin mula sa Panginoon? Amen. Narinig lang ba natin 'to tapos tinalikuran natin at kinalimutan? Kasi the definition ng different was not information. Hindi lang nakarinig kayo ng information, but it was the transformation na nababago yung buhay natin. It wasn't knowing the right thing. Hindi lang narinig natin yung tamang salita. It was building our life. Amen. On it. In it and through it. Amen. Yung alam natin yung buhay natin na paano ba tayo lumalakad, amen, na narinig yung salita ng Diyos, paano natin 'to hinahakbangan, at paano ito nagaganap sa buhay natin. So si Jesus, napaka-clear ng sinasabi niya. Hearing is not enough. Agreement is not enough. And admiration is not enough. Mahalaga ang application for everything. Sa lahat ng ginagawa ninyo, ano man ang desisyon ninyo sa buhay ninyo, whether it is tama o mali, nagdidesisyon kayong sumunod. Amen? Kung nakakakita kayo ng masamang ginagawa ng kaibigan ninyo, bago kayo gumawa ng masama, pinagdidesisyonan ninyo yon. Bago rin kayo gumawa ng mabuti, pinagdidesisyonan ninyo yon. Amen? So the strength of your life tomorrow is being determined by the foundation you're building today. Kung ano yung sitwasyon at desisyon para sa bukas ninyo, yun yung mga bagay na dinesisyonan nyo ngayon. Kung ano yung ibibuild nyo ngayon, kung ano yung didesisyonan nyo ngayon, yun yung magbibiging buhay nyo para bukas. Kung magdidesisyon kayong maging masama ngayon, amen, huwag kang mag-expect na magiging mabuti yung bukas mo. Kung nagdesisyon kang maging mabuti ngayon, amen, i-expect mo, di ba, na magiging mabuti rin yung bukas mo. Kahit sa batang edad ninyo, marunong na kayong mamili. Hindi na kayo bata na parang sanggol na kung anong ibigay sa inyo, kakainin ninyo. Marunong na kayong magsabi ng hindi at marunong na rin kayong magsabi ng oo. Amen? So, hindi lahat ng naririnig ninyo, amen, kailangan gayahin ninyo. At hindi rin lahat ng naririnig ninyo, kailangan sundin ninyo. So, binigyan tayo ng mind ng Panginoon na marunong tayong manala ng tama at mali. Kaya natin naririnig yung salita ng Diyos para alam natin yung mga bagay na sasalain natin. Hindi lahat ng bagay is mabuti para sa atin. Kaya mahalaga, amen, yung ating pinag-aaralan. Hindi sapat na may talent lang kayo. Hindi approval na may narating kayo sa buhay. Ang pagiging success, hindi nararating sa kung anong meron kayo. Kasi kung wala kayong Diyos, lahat ng magiging anumang bagay na maging successful kayo, lahat yon pwedeng mag-collapse. Lahat yon pwedeng mawala. So the truth is, amen, hindi lang natin kailangan ng prettier house sa mundo, ng malaking bahay, magandang bahay, amen. We need a strong foundation. At saan tayo magsisimula? We have to start with love. Stand on love, respond to love, build life on love. Because why? Kasi yung love na yon is Jesus. Jesus is love. So if we are going to live the uncommon life, Jesus has invited us to live. Amen?
Live love. Hindi hindi yung ano tayo, yung ma-built tayo na hindi tayo nakalabas tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Amen. Kasi kung nakalabas tayo, malamang madi-delay tayo. So, tinuruan tayo ng 2 weeks na nakalipas on how point number 1 natin is accepting God's love. Kailangan nating matanggap yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? Kasi ito yung mag-challenge sa atin sa lahat ng bagay. We live in the world, hindi para i-accept lang, i-earn natin na i-accept tayo ng mundong ito. Kaya nga, ang ginagawa ng mga kabataan ngayon, anong ginagawa? Puro social media, TikTok, Reels, di ba? Puro yung iba trabaho, yung iba family. Amen, masyadong busy. But God is offering us the unconditional acceptance para magsimula tayo. God's love is not a reward for your performance. Hindi mo kailangan mag-perform. Magpasikat ka, amen? Gumawa ka ng kung ano-anong bagay para lang matanggap ng social media, ng kaibigan mo, para lang maging cool ka, para lang maging katanggap-tanggap ka na maging kaibigan nila. Amen? Ang starting point natin is our relationship sa Diyos. Hindi yung para magpasikat lang tayo sa mga kaibigan natin. Amen. Wala tayong kailangan gawin para mahalin ng Diyos. Kasi pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal nung tayo ay makasalanan pa lang. Sabi niya yan sa Roman 5:8. Amen. Hindi natin kailangan maghintay na mag-act pa tayo na kung ano-ano pang i-perform natin para lang mahalin tayo at tanggapin tayo ng Diyos. Kailangan nating matanggap na minahal tayo ng Panginoon kahit pa sa pinaka-worst natin. Binigay na ng Diyos yung buhay niya, namatay siya para patunayan sa atin na mahal niya tayo. Wala tayong kailangang patunayan sa Panginoon. Kung nagiging mabuting tao man tayo after natin nakilala ang Panginoon, resulta na lang yon ng pag-accept natin sa pagmamahal ng Panginoon dahil na-appreciate natin yung pagmamahal ng Diyos. Magkaiba yon. Parang relasyon mo sa boyfriend mo. Nagiging mas higit kang mabuti sa kanya, intentional, kasi mas nakikilala mo siya ng mas malalim. Kapag mabuti siya, di ba, mabuti din yung binibigay mo. Kasi mas nalalaman mo yung kabutihan na meron ang Diyos. Kumbaga, nagiging mabuti tayo sa mga tao dahil nakita natin na mabuti ang Diyos sa buhay natin. Nagpapatawad tayo sa mga tao dahil naiintindihan natin na pinatawad tayo una ng Panginoon. Kaya nga, until ma-realize natin na sure tayo sa God's love para sa atin, hindi tayo maghanap ng pagmamahal sa mundo. Kaya maraming kabataan na nagpapakamatay ngayon, maraming kabataan ang nag-iinom ngayon, nag-a-addict ngayon, kasi hindi nila alam kung saan nila hahanapin ang kanilang identity o pagkatao. Nakadepende sila sa pagtingin ng mundo sa kanila. Pag sinabi ng mundo, wala ka ng kinabukasan, wala ka ng hanap buhay ay wala ka ng mararating hanggang diyan ka na lang. Amen? Yun na yung nagde-determine ng identity nila, but it's not. Kapag natutunan mo na ang foundation mo hindi sa effort, hindi sa morality, hindi sa success o sa emotion mo, amen, siguraduhin ko sa'yo, hindi ka basta magko-collapse. If your foundation is unshakable, proven na, amen, andun yung initiating, andun yung complete love ng Panginoon, you will be able na masabi, yes, na kahit na nakakatakot. Yes, kahit pa costly yan. Yes, kahit na unpopular, kahit di ka sikat. Yes, kahit na ang path mo is hindi ganun ka-clear, patuloy ka pa rin magtitiwala sa Panginoon kasi alam mo na nagsimula ka at nag-start ka sa pagmamahal at naniwala ka na may Diyos na nagbabantay sa'yo, nagpoprotekta sa'yo, nagmamahal sa'yo. Amen. Hindi ka naghahanap ng pagmamahal sa boyfriend mo. Hindi ka naghahanap ng pagmamahal lang sa mga tao, sa mga barkada o kaibigan mo. Dahil nagsimula kang maniwala na may nagmamahal sa'yo. Amen. So, second point natin, deepen your relationship.
Palalimin natin yung relasyon natin sa Diyos. Pagkatapos natin siyang tinanggap, 'di ba? Because we live in this world na full ng noise, maraming ingay at distraction sa mundong ito. Amen? At maraming bagay na pwedeng magpalayo sa inyo. Maaaring sa pag-aabot nyo ng kinabukasan ninyo, mapalayo kayo sa Panginoon. Maaaring sa barkada, maaaring sa sobrang busy ninyo, mga laro na naa-addict kayo, pwedeng mapalayo kayo. Amen, para makilala pa at magkaroon ng totoong koneksyon sa Panginoon. Dahil sa sobrang crowded na kayo. Sometimes, ang busyness natin, yun yung ginagamit ng enemy para mawalan tayo ng intimacy. Amen. So, ang Panginoon, hindi lang siya para sa mga bagay. Amen. Pwede naman nating abutin yung pangarap natin na kasama natin si God. Pwede nating i-value yung buhay natin na kasama natin Panginoon. Pag dumating ang panahon na naging sobrang busy kayo, sana lagi kayong bumalik. 'Di ba? Na apart from Jesus, you are nothing. Hindi tayo magbibigay sa Panginoon ng oras na leftover. Kasi kahit tayo, hindi natin gustong mahalin na tira-tira yung ibibigay sa atin. Ang relasyon na totoong nag-grow, hindi tayo magbibigay ng tira-tirang oras. Kapag mahalaga sa inyo yung tao, di ba, pina-priority niyo sila. Ganon din si God. Kung totoong mahalaga ang Diyos sa atin, hindi tayo nagbibigay ng leftover. Amen. Yung excited tayo pag Sunday, ganito. Alam natin na gawain ng Panginoon. Amen. Kung totoong may pagmamahal tayo, we give the time. We value kung paanong, in-invite ka ng boyfriend mo, may date tayo sa ganitong araw, di ba? Excited ka. Excited ka pag ini-invite ka ng kaibigan mo. Ganon din sa Panginoon. Because sometimes, ang nagiging rebellion sa atin, yung nagiging sobrang busy tayo at nagkakaroon na ng distansya. Lumalayo tayo ng lumalayo. Sobrang distraction na nineglect na natin yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. So, sa pagpapalalim ng relasyon sa Panginoon, hindi to about sa pag-earn mo ng more love ni God. Hindi ibig sabihin nagpapalalim ka para mahalin ka pa ng Panginoon ng sobra-sobra. It's about experience the presence ng Diyos. Kapag natututunan mo, 'di ba, na mahalin yung mga tao, 'di ba, na-experience mo kung paano kanila pahalagahan. Kapag na-appreciate mo yung pagmamahal ng mga magulang mo, na-experience mo kung gaano sila kalalim na minamahal ka. Kung bakit tinataguyod ka ng magulang mo, 'di ba? Kung bakit nagsisikap sila lagi. Ganon din sa Panginoon. Kapag na-appreciate mo yung pagmamahal ng Panginoon, ano ka dito, mahuhubog ka nito. May experience mo na, grabe Lord, salamat kasi naririnig ko yung mga Bible study na ganito. Kasi ngayon, mas nare-realize ko na ganun mo pala ako kamahal. 'Di ba, na hindi ko kailangan mag-perform katulad ng mundong ito para lang matanggap sa mundo. Hindi ko kailangan makipagsabayan sa mga uso para lang matanggap ako ng mga kaibigan ko. Ibang-iba yung mata mo, ibang-iba yung pagmamahal mo kasi hindi ko kailangan mag-put ng more effort para lang i-earn yung pagmamahal mo, kundi minahal mo na ako even nung makasalanan pa ako. Minahal mo na ako kahit hindi ako perfect. Minahal mo ako sa kabila ng mga kahinaan ko. Minahal mo ako sa kabila ng mga kasalanan at karumihan ko. That is the importance. Pag natutunan natin na maintindihan yung pagmamahal ng Panginoon at paano tayo magpalalim sa pagmamahal ng Diyos. Ganun ka-meaningful yung invitation ng Panginoon sa atin. So it's not just naniniwala ka na may Diyos, amen, kundi nananatili ka sa Kanya. Katulad ng sinabi niya sa John 15:5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I remain in you, you will bear fruit. Apart from me, you cannot do nothing. So yung sinabi sa Bible, ako yung puno, sabi niya, ako yung puno, kayo yung sanga. Kung mananatili kayo sa akin, mananatili ako sa inyo. 'Di ba? At mamumunga daw tayo.
Amen? Kasi pag nanatili tayo sa Diyos, matututunan natin lahat ng mabubuting bagay. Tamang direksyon, tamang daan, tamang kaparaanan. At sabi niya doon, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen? Kaya mahalaga na i-prioritize natin yung totoong relasyon natin sa Panginoon. Salamat kasi nandito kayo. Salamat kasi pinili ninyo yung gawaing ito. Yun yung nagagawa ng uncommon life. Hindi aksidente ang buhay. Hindi ka nabuhay sa mundong ito na pinanganak ka lang dahil nagkamali ang Diyos. Amen. Nabuhay tayo dahil we have calling and we have purpose. At mahalaga na alam natin na meron tayong deeply connected connection sa isang Diyos na tumawag sa atin sa mataas na pagtawag. And point number 3 natin is obey His love. Last point, obey His love. So anong ibig sabihin ng obey? Amen? Obey His love is obeying God's voice. It's not about legalism. It's not just about love. Amen? Hindi lang basta ito pagmamahal ng mundo. It's about love. Meaning, love na nagtotoong love, yung truth love. Amen? Alam niyo ba, nasabi sa Bible, when we obey God, we love Him. Kasi love is action. Amen? Sa mundong ito, nakadepende tayo sa ating mga sariling direksyon para mag-celebrate. Nagsosurrender tayo sa another voice na unnatural sa mundong ito. But everything around us say, dito sa mundong ito, ang sabi ng mundo, follow your heart. Do what you feels right. Trust yourself. But, ang uncommon life doesn't follow emotion. It follows the voice of the shepherd. Alam niyo ba na sinabi sa Bible na ang puso ang pinaka mapanglinlang na parte ng katawan ng tao? Puso. Kasi maraming napapahamak sa puso. Maraming nagpapakamatay dahil sa puso. Amen. Kapag nasaktan ka, yung ibang tao nagpapakamatay na. Naglalason na, nagiinom na. Sino na broken heart? Saan nagpupunta? Nagiinom. Kasi pinalo yung puso. Pero pag natutunan mo, tanggapin ang Panginoon. Amen? Matututunan mo na sumunod sa pinag-uutos niya. Amen? Kaya napakahalaga na alam natin yung sinusunod natin. Okay? Okay. So, praise Jesus. Balik tayo. So, obedient is not a condition. Amen? Hindi to condition for God's love. Para sa pagmamahal sa Panginoon. Dali lang, inom lang ako. Ito ay confirmation that His love has changed you. Ang obedience nagaganap sa isang tao, kahit kanino pa, bata, matanda, may ngipin o wala, na nangyayari ang pagbabago dahil nako-compare natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi tayo sumusunod dahil in-earn natin yung God's approval. Sumusunod tayo because we already have His affection. Naranasan natin at naramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon. Ang obedient o ang pagsunod ay language ng pagtitiwala. Kaya ka sumusunod sa magulang mo kasi nagtitiwala ka na tama'y sinasabi nila sa'yo. So, ang pagsunod sa Diyos, ito yung nagtitiwala ka kahit hindi mo nakikita yung Diyos na yun. Nagtitiwala ka na totoo yung sinabi ng Panginoon na trust in the Lord with all your heart at hindi ka magtitiwala sa sarili mong pangunawa. Kasi hindi lahat ng naiintindihan mo ay tama.
Hindi lahat ng nauunawaan mo ay tama at hindi lahat, amen, ng paniniwala mo ay tama. Kaya nga dati dati 'di ba akala mo follow your emotion, hindi puwede. Hindi ka puwedeng sumunod sa emosyon mo lang, amen? Kasi puwedeng yung sakit na maramdaman mo mag-lead sa'yo sa maling bagay. Pero kung nakalin ka sa Panginoon, makakagawa ka ng tama, amen? At kung hindi ka nakalin sa Panginoon, hindi ka nagtiwala sa Panginoon, tatamaan ka rin, amen? Sigurado 'yon, tatamaan ka. Kaya maraming taong napapahamak, tingnan niyo yung mga tao, dahil sa emosyon nila, anong ginagawa? Nagda-drugs. Anong nangyari sa kanila ngayon? Naging addict. Mga kabataan na humihit-hit ng drugs, humihit-hit ng rugby. Nasaan sila ngayon? Yung iba nasa mental hospital. Yung iba nasa kulungan. Kasi bakit? Pumatay. 'Di ba? Nakapatay. O kaya nakipag-away. Amen? Walang pagsisisi na nasa una. Lahat ng pagsisisi nasa huli. Walang taong nagsisi sa una. Amen? Everything in this life is a choice. Namimili kayo ng buhay ninyo. Hindi kayo aksidenteng nagiging lasinggero. Pinili ninyong mag-inom, kaya kayo naging lasinggero. Pinili ninyong manigarilyo, kaya kayo naging adik. Pinili ninyo na sumama sa masamang barkada, kaya kayo napasama. Kaya kung pipiliin nating sumama sa mga matatalino at mabuting mga kaibigan, magiging mabuti rin ang buhay natin. Kung pipiliin natin na sumunod sa Diyos, magiging tama din ang buhay natin at hindi tayo mapapariwara. Ang buhay is pagpili. Love is a choice, not emotion. Love is a decision. Hindi siya emosyon, hindi to galing sa puso. Kasi ang pagmamahal ng puso mo pwedeng lumipas. Pwede ka lang nagmamahal. Pag galing sa emosyon mo ang pagmamahal mo, pwede kang magmahal kasi mabait siya sa'yo. Paano pag di na siya mabait? Amen? Mabait ka lang sa kaibigan mo kasi mabuti siya sa'yo. Paano kang binetray ka niya? Kaya mahalaga na maintindihan natin ang pagmamahal ng Diyos. Kasi pag Diyos ang unang minahal natin, mamamahal natin sila ng tama, tapat at totoo. Magtitiwala tayo. Obedience is a language ng pagtitiwala. Kapag nagtitiwala tayo sa pagmamahal niya, magtitiwala tayo sa pagiging leadership niya sa buhay natin. Kaya ang nangyayari sa mga taong hindi sumusunod, typically, anong nangyayari sa kanila? Bumabagsak sila kasi sa hindi nila pagtitiwala. Amen? So, may part sa puso natin na naniniwala tayo. 'Di ba? Sa sarili natin. My way. Lagi tayo nakatingin sa sarili natin. My way is safer. Mas ligtas yung way mo. Yung timing mo, mas better. Yung plano mo, mas may more sense. Pero ang totoo, but God command us not to wag tayong magkaroon ng barrier to our life. 'Di ba? God commands are not a barrier to our life. Ang command ng Panginoon ay gateway natin sa totoong buhay. Hindi siya parang bakod o harang o hindrance. Kaya tayo kinukuman ng Panginoon para matutunan natin yung mabuting bagay, yung tama. Kaya kung nag-hesitate tayo at nagdududa tayo sa boses ng Panginoon, mag-hesitate ka din sa mga purpose na binibigay niya. Amen? Kaya anong mangyayari sa'yo? Magiging delay obedient.
Hindi ka susunod. Magkakaroon ka ng disobedient kasi sa slow motion na pagsunod mo. Kasi bakit? Nag-hesitate ka sa boses ng Panginoon. Narinig mo na nga yung sinabi sa Bible ngayon na sinabi ko sa inyo na siya ang puno, tayo ay sanga lang. Hiwalay sa kanya, wala tayong magagawa. So kung mag-hesitate tayo, because sometimes that is the tinig ng Diyos. Yun yung boses ng Panginoon, hindi natin kailangan minsan na marinig talaga yung tinig ng Diyos. Minsan ang tinig ng Diyos yung mga salita niya. Kung sinabi ng Panginoon na hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa, that is the katotohanan. Yun ang katotohanan. Kaya when His love, kapag ang pagmamahal ng Panginoon ang naging foundation mo, you will say yes. Even sa mga panahon na hindi natin nakikita ng malinaw, susunod pa rin tayo. You will say yes. Even it costs sa'yo. Magkukos ito ng mga sacrifice. Amen? For example, pagmamahal. Halimbawa lang po ito pagmamahal. Alam mo na nga na yung lalaki na yon may girlfriend na. O yung babae na yon may boyfriend na. Kailangan mo pa ba siyang mahalin? Dahil kahit alam mo na may boyfriend at girlfriend na yan, kailangan mo ba yun agawin? Kapag sumunod ka sa feelings mo, 'di ba? Magiging mang-aagaw ka. Mahal ko 'to. Ito yung nararamdaman ko, ito yung alam kong tama, ito yung way ko. My way is better. Tama ba 'yon? Parang sinabi mo na may asawa na yung tao, gusto mo pa ring agawin. So sometimes ganun yung nangyayari. Kasi hindi natin naintindihan, sinusunod natin yung puso natin kahit alam nating mali 'pag nadadala tayo ng emosyon, nadadala tayo sa rebellion. Amen? Kaya hindi tama 'yun. Kaya mahalaga na naintindihan natin ang katotohanan. 'Pag alam mo na nga, alam mo from the beginning na maling mag-inom, 'di ba? So you will say no. Mag-o-obey ka sa Diyos kasi alam mo na masama yun sa katawan mo. Amen? Kasi naintindihan niyo na tayo ay bahagi ng katawan ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga na natututunan niyo 'to kahit pa mag-sacrifice ka na magsabi ng no, ano naman kung di ka makasama ng mga barkada mong mag-inuman, may mawawala ba sa'yo? 'Di ba? Yun yung matalinong desisyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging kabataan kayo na matalino, wise na Kristiyano, matalinong Kristiyano. Kaya tingnan niyo yung mga kabataan na walang ibang ginawa kundi mag-cutting classes. Anong nangyari sa grades nila? Bagsak. 'Di ba? You can say no kung alam mong hindi makakabuti sa'yo. It's your choice. Huwag kayong magpakontrol sa mga barkada ninyo. You have to trust in the Lord. Na kapag mabuti ang tinanim ninyo, mabuti din ang aanihin ninyo. Pero kapag masama ang ginawa ninyo, masama din ang aanihin ninyo. You will say yes because you know the heart ng Diyos na tumawag sa inyo. Amen? Tumawag sa atin. Kahit pananay ka, we need to obey God. Kahit pananay kami, we have to obey God. Hindi ka sumusunod para mahalin. Sumusunod ka dahil mahal ka. Amen? Dahil alam mong mahal ka ng Diyos. So, ang uncommon life is nagpo-flow ito from heart. At sasabihin nito na kung saan ka nililit, you will follow. Walang kondisyon. Lord, susundin ko to. Basta, kailangan gawin mo to sa akin. Lord, walang ganon. Hindi ganon. Hindi ganon ang pagsunod sa Diyos. Lord, tanggalin mo lang ako sa sitwasyon na to. Susunod na ako sa'yo. Hindi ganon ang pagmamahal sa Diyos. Kasi kapag conditional ang pagmamahal niyo sa Diyos, madidelay kayo sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Sabi sa John 14:15, pabasa nga. John 14:15 sa Tagalog. Anak, kung meron ka, John 14:15, Tagalog. Erica or JB, may Bible ba kayo? John 14:15, anong sabi doon?
Ano Mga si sabi? Kyla daw. Sige, okay. John 14:15. Naka-mute kayo na. Princess, naka-mute kayo. Kyla. Ay, Nakita niyo ba? Bien? Pa-mute po, Ate Kelsey. Salamat. sabi po dito sa John 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Amen. Narinig niyo yun? Yun lang pala. Oh, amen. Ulitin mo nga, Princess. Yun lang pala. Yung ano po, kanina ko Opo. pa po kasi nakikita yan, tas akala ko po may kadugtong pa pong mahaba. Oo, yun nga lang siya. Pero pakiulit nga. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. So, love is Amen. action. Love is action. Tama? Pag mahal mo Yes yung po. magulang mo, susundin mo siya. Pag mahal mo ang Diyos mo, susundin mo. So, ang pagmamahal, hindi sabihin, mahal kita, I love you lang. I love you. Di ba? Hindi gano'n. Hindi, I love you, Lord. Katulad ng kinanta nila kanina. I love you, Lord. Hindi puro I love you, Lord. Hindi pwedeng kilala lang kita, Lord. Alam ko, ikaw si Jesus. Tapos hindi ka naman sumusunod. Hindi pwedeng sabihin mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa karelasyon mo, sa kaibigan mo na, mahal naman kita, pero bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Ang I love you, pag sinabi mong mahal ka, mahal mo, mahal naman kita, mama eh. Siyempre susunod ka. Kapag sumusunod ka, yun yung nagiging tanda na mahal mo ang Diyos. Yun yung sabi niya. Amen? Obeying His voice, meaning you surrender. Nagsusurrender ka sa will ng Panginoon. Surrendering to God is not about losing your life. Hindi ibig sabihin pag sumunod ka sa Panginoon, oh Lord, ito na ako, ito na yung akong ako. Ganun. Patayin mo na ako, hindi ganun. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, ito yung beginning na matatagpuan natin kung gaano ka-meaningful ang buhay. Kasi sa mundong ito, ma-o-obsess ka eh. Maingay ang mundong ito. Pero hindi ka kayang proteksyonan ng mundong ito. Nakita niyo yung lindol na dumating? Di ba? Hindi tayo kayang proteksyonan ng mundong ito. Pwedeng wasakin ng Diyos yung mundong ito, hindi tayo mapoproteksyonan. Anong pwede natin ipagmalaki sa Diyos? Yung personal na mga na-achieve natin, bahay na malaki, 'di ba? Kotse, 'di ba? Pag ginunaw ng Lord yung mundong ito, anong dadalhin natin? Wala, 'di ba? Yung kahit pa magpatayo ka ng mansyon, tingnan niyo yung mga tao nagtatayo ng mansyon, isang lindol lang, Jollibee nga, tumumbay, 'di ba? Pero kung nasa under tayo ng proteksyon ng Panginoon, we are protected. Ang pagsusurrender hindi ibig sabihin kahinaan. Sa kingdom ng Panginoon, ang surrender is strength, lakas. Ito yung greatest victory na nagbibigay sa buhay natin. Lalo na sa other side. Kasi hindi tayo habang buhay sa mundong ito. Nakita ninyo may mga kamag-anak kayo na wala na, patay na. Saan ka na pupunta after life? Hindi ka mangangapa kung alam mong may Panginoon ka. Sabi sa John 3:16, 'di ba? For God so loved the world and he gave his only begotten son that whoever believe, Erica and JB, yung mga bagong kabataan ngayon, whoever believe will not perish. Magkakaroon daw ng buhay na walang hanggan ang mga tao na maniniwala kay Jesus. Amen?
So, meron tayong buhay. Sa pangalawang buhay, pag namatay tayo. So, Jesus has calling us para mabuhay sa uncommon life, hindi common life na sumusunod lang sa mundong ito. Nagpapadulas tayo sa kasalanan sa mundong ito, hindi. Everything we will drop. Parang nangisda na katulad ni Peter. Dinrap niya yung net and sumunod sa Diyos. So, ano yung application natin? Application is everything. Amen? So, if we're going to live uncommon life, kung gusto natin mabuhay na hindi pangkaraniwang buhay, si Jesus, ini-invite tayo ngayon. We have to move. Habang naririnig natin ang tinig ng Diyos, we have to build. Mag-build tayo. Amen? Maniwala tayo sa sinasabi ng Panginoon. Magbi-build tayo from admiring ng application. Ina-apply natin yung mga narinig natin na mabuti. We will agree. Kaya tayo mag-o-obey at susunod sa Diyos. Amen? So, yun yung application na kailangan natin gawin. So, ano yung pinaka-question natin dito? Ito yung honest question na tanong ko sa inyo. Saan nyo gustong itayo yung buhay ninyo? Saang pagmamahal ninyo gustong itayo yung pagmamahal ninyo? O gusto ninyo sa performance? Sa pagmamahal ng Diyos o mag-perform kayo na mag-perform sa mundong ito? Paano kayo magre-respond na mag-surrender sa Panginoon? Gusto nyo bang mag-surrender sa Diyos o magpa-delay pa? Huwag kayong sumunod sa Diyos. Sige, saka na lang, Lord. Paano kung bukas? Tomorrow is not promised. Sabi ko nga sa inyo, decision yung matulog ngayong gabi. Kahit anong oras, pero hindi nyo decision magising. Decision ng Diyos yun. Saan nyo gusto mag-respond? Sa nauunawaan lang ninyo o sa sinasabi ng Diyos? Are you following kapag madali lang ang pinapagawa ng Diyos? O kahit pa mahirap, gagawin ninyo kasi naiintindihan ninyo? Amen? Napakahalaga ng mga tanong na to. This is invitation sa inyo, sa akin at sa iyo. So build your life in love of God. Magtayo tayo ng pagmamahal na sa Diyos natin tinatayo, hindi pagmamahal lang sa mundong ito. Hindi masama magkaroon kayo ng boyfriend, mahalin yung magulang ninyo, mga kaibigan, pero mahalin muna natin ng Diyos para mamahal natin sila ng tama. Huwag tayo maghanap ng palakpak ng mundong ito na parang pageant. Gusto natin palakpakan tayo ng tao. Hindi. Mas mahalaga ang palakpak ng Diyos. Sikat na sikat ka nga sa mundong ito. Hindi ka naman nagugustuhan ng Panginoon. Kasi puro hindi naman naka-align yung ginagawa natin sa Diyos. Amen? So, palalimin natin yung relationship natin daily, araw-araw Bien, Princess. Araw-araw, Erica. JB. Kahit ako, araw-araw. Hindi lang occasionally. Araw-araw dapat sumusunod tayo sa tinig ng Diyos. Immediately. Amen? Not eventually. Ang pagsuko sa Diyos, sa will niya, araw-araw, fully, and not selectively. Hindi pinipili mo lang. Na para bang ang surrender, hindi yung binigay mo yung bahay mo, Lord, sige, sa'yo kusina, sa'yo salas, sa'yo yung garahe, wag yung kwarto ko akin lang to, akin lang to. Hindi ganon. Ang surrender, everything. Everything na meron ka. Hindi selective. Kung ganon yung gagawin natin, hindi tayo mapapalayo. Kasi that what we call uncommon life. Hindi na tayo common. Hindi na tayo katulad ng dati. You have to decide to build it. You have to decide and you have to choose God. It is decision. Amen? So purihin ang Panginoon. Obedient is a love. Tanda ng pagmamahal. Amen? So purihin ang Panginoon. Kuya JB and Erica. Erica, tama ba ako? Amen? So, ngayon ba,
pwede kayong magdesisyon na tanggapin si Jesus Christ sa buhay ninyo. Amen? Pwede kayong mag-unmute. Naintindihan Amen niyo na po. ba? Amen. So, Po. nag-pray na ba kayo ng prayer of acceptance? Tinuro na ba ni Tita Rubilin sa inyo yung prayer of acceptance na tanggapin si Jesus? Or hindi pa? Di pa po. Okay. So, can we pray? Yes po. Naintindihan niyo, 'di ba naintindihan niyo yung tinuro ko? Hindi na kayo bata, may tamang pag-iisip na kayo. So, ang tanong ko ngayon, Erica and JB, tinatanggap niyo ba si Jesus na maging Diyos at sarili niyong tagapagligtas? Amen po. Amen. Amen. So, can you follow me? Habang nagdadasal ako, pwede niyo ba akong sundan? Okay, so let's pray. Panginoon, Panginoon, tinatanggap ka namin tinatanggap ka namin na maging Diyos na maging Diyos at sarili naming tagapagligtas. at sarili naming tagapagligtas. Nauunawaan namin Nauunawaan namin ang pagmamahal mo ang pagmamahal mo at ang kapatawaran at ang kapatawaran na ibinibigay mo sa amin na ibinibigay mo sa amin sa pamamagitan ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. sa pamamagitan ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo kami, Panginoon, Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala sa lahat ng aming pagkakasala na nagawa namin na nagawa namin simula nang kami bata pa simula nang kami bata pa hanggang sa kasalukuyan. hanggang sa kasalukuyan. Simula sa araw na to, Simula sa araw na to, ay hahayaan namin ay hahayaan namin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa aming buhay. na ang banal na Espiritu ang kumilos sa aming buhay. Maraming salamat, Ama, Maraming salamat, Ama, sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Anak, at ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, let me pray for you. Heavenly Father, we honor you, we glorify your name, and we magnify your name, Father God. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng dalawang batang ito. Salamat na narinig nila ang pagmamahal mo. Salamat na narinig nila, Panginoon, na kailangan nilang pagtibayin ng kanilang relasyon, Panginoon, and even sa lahat ng kabataan na nandito sa loob ng gawain. Salamat, Panginoon ko, na bilang instrumento mo, Panginoon, maging representative kami sa mundong ito. Salamat sa libu-libong mga anghel na nag-aawitan dahil sa kaluluwang ito, Panginoon. Dahil sa dalawang kaluluwang ito na sumesurrender, Panginoon, na maging Diyos ka at sariling tagapagligtas. Inaamin namin, Panginoon, na wala kaming magagawa, Ama, kung hindi sa'yo. Wala kaming magagawa, Panginoon. We cannot protect ourselves. We cannot save ourselves, Panginoon. Sinasabi lang namin, Panginoon, na kailangan ka namin, Panginoon, sa bawat yugto, sa bawat oras, Panginoon, sa bawat mga pangarap namin, sa bawat pamilya namin, sa bawat daan, Panginoon ko, na mararating pa nila sa hinaharap. Patuloy mong patnubayan ng dalawang batang ito. Patuloy na maghari ka sa kanilang mga buhay at samahan mo sila sa bawat oras ng kanilang buhay and even ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Dakilang Ama, pinupuri kita sa kabutihan mo, Panginoon. At salamat sa araw na to na nakasama namin ang dalawang batang ito. Patuloy mo silang ingatan, patnubayan at gabayan sa lahat ng oras ng kanilang buhay and even ang mga bata na nasa loob ng gawaing ito, dakilang Ama. Purihin ka, Diyos, sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon and glory to God. Ayan, maraming salamat sa tayo dumako na sa ating sharing.
Ayan, glory to God. Praise Jesus. So, sinong gustong mag-share sa ating topic? Ang topic natin is obedient, di ba? So, what you understand about obedience? Anyone? Si Lian ba tong si Kayabyab? Okay. Bien, mauna na kayo. Kayla? Yes. Yes, okay. Erica and JB, ano po yung natutunan ninyo sa Yung pinag-aralan? sa akin po, Sige, Princess. Okay. yung sa akin po, 'di ba po, yung in-example po kanina na yung parang kumbaga sanga lang tayo ni God gano'n, na kailangan natin siya susundin. Yun lang po parang pinakatumatak po sa akin na yun, na si God po siya parang siya talaga yung guidance natin, na siya yung susundin natin din para din naman po kasi sa ikakabuti natin at ng lahat din kung susunod tayo sa mga utos ng God at alam nating walang mangyayaring masama kung si God ang susundin natin. Yun lang po. Amen. Amen, Bien? Ako yung hindi hadlang yung pagsunod kay Lord sa pag-enjoy sa buhay, kundi mas mas masaya, mas masaya yung buhay mo kapag kakasama mo si Lord. Yun lang. Amen. Amen. Praise God. So, Ate Erica and JB and Lian, sinong gustong mag-share? Sa akin po is yung obey His love. And po, mas maganda po na mas sundin po natin yung para po kay Lord and yung niya po, kung ano po yung will niya sa atin. Ano po. Amen. So, JB? Same as Ate Erica po, dapat po nating sundin ang ang atin pong Panginoon, yung atin pong pagmamahal sa Kanya, ang dapat nating unahin. Hindi siya, hindi po siya basta pagmamahal lang. Yun po yung true heart or nararamdaman natin na pagsamba sa Panginoon. Yun po. Wow, praise God. At Lian, can you speak? Hello? Ate Wala Lian? po. Ano pong Nancy, yata po? Sino? Hello? Po. Angel Gransin. Angel. Yung Ayan, invite mo. Angel. Okay. Yan, Angel, ano pong share ninyo about our topic, about obedience to the Lord? Pagsunod. Actually po, if ano pong mga silbi nung nung pleasures po kapag temporary lang naman po sila, 'di ba po? Eh, yung eternal po kasi, eternal pleasure po, galing po yan sa heaven at saka dapat po kung you want to be a believer of Christ, you po, dapat i-drop mo po yung lahat. Kahit ano pa po yan. Tapos you should take up your cross and then follow Him. Amen. So, praise the Lord. Salamat. Meron pa po ba, Ate Jolly? Andyan ba si Kylie? Sis, nag-send siya ng kanyang insight. Ang sabi ni Kylie is, what I've learned about today is that always trust in the Lord with all your heart and obey God because God always has his ways and you can't always trust yourself because not all you know is truth or is right. That's why just why put your trust in God. No. Amen. Praise Jesus.